No, last Sunday, mo to ang katapusang preaching series nato, no, The Message That Changed the World. No, katapusan siya kay second coming naman sa pamahimuang gusto. No, the second coming na of Jesus Christ. No, after ana, wala na, forever na ta, di ba? No, unsay mission nato in the future, bubuhat na sa bagong planeta na nasay magpabadlong, di kita na gamitos Ginoo didto. No, so nahuman na ato ang preaching series and I hope nga daghantag natun-an, no, kay taas-taas biya ato nga series from January hantod sa month of April, The Message That Changed the World. No, and so today, no, we will start preaching, no, the new preaching series entitled Exposing and Defeating the Enemy of the Gospel. No? Exposing and Defeating the Enemy of the Gospel. Ang ato ang pinaka-goal ani igsoon, siyempre from the title itself, we want to expose false teachings. We want to expose all the hindrances, all the barriers, all the distractions, demonic influence na maoy ginagamit para ang tao dili siya kasabot sa pulong sa Ginoo, dili niya masabtan unsa jay katuyuan sa Ginoo, o dili niya maangkon ang kinabuhing walay katapusan, because we know the gospel is the power of God for those people who believe. No? So mulang kini nga preaching series, importante kaayo ni sa igsoon to expose and defeat the enemy of the gospel. No? And also to empower God's people na all of us, no, mo-grow ta sa ato ang spiritual discernment. Amen? Just say discernment. No, importante ng discernment kay mauna siya'y gamiton sa Ginoo para makaiwas ka og mga butang, makaiwas ka og mga tao nga mao'y mudala nimo sa kalaglagan. Spiritual discernment. No? And my prayer is that through this preaching series, mo increase ang discernment sa sanctuary of worship. Na naman yun mo yung discernment. Tinood man na. No? Pero gusto pa yun sa Ginoo nga i-increase pa yun to the point nga dili lang for defensive mode, nga idipinsaan namin kaugalingon, but also you can defend your brothers and sisters. And the people that God wants to be saved. Amen? So mas kulbahinam, di ba? Dili lang self-beneficial. Na kay purpose, gamiton ka sa Ginoo nga ang imuhang discernment, ang imuhang pagsabot sa pulong sa Ginoo, ang exposure sa Ginoo sa imuhang kinabuhi nga gipasabot sa imuhang nga mo ni iya sa Dios, mo ni dili iya sa Dios, nakabalo ka ana, karon gamiton ka sa Ginoo para mo tudlo sa uban, ug mo guide sa uban, ug makabalo sila unsay dapat buhaton. Huh? Always remember that the greatest enemy of the gospel are the false prophets and teachers. Always remember that. That's the greatest enemy of the gospel. No? Not just the culture or the system, the worldly, secular system, no? O sa man nga pagpanudlo, pero ang mga tao nga promotor na maoy nagpakalat sa mga mali nga pagpanudlo, mao nay tinuod nato nga kalaban igsoon. No? They are the mouthpiece of Satan and they are wickedly tasked to bring people in eternal condemnation. Nganong kalaban kay sila o nganong sinusuhon na nimo? Tungod kay ang ilahang pagpamuhat, dili lang basta-basta. Tungod kay ang main goal, ang spirituhan, kung na sila espiritu, no? Ruwa man ni espiritu ni mga tawana. No, ang ilahang goal, no, in a demonic perspective, mudala og kalag sa kalaglagan na naay malaglag. Unay number one goal, ana. Main goal. No? So they are the mouthpiece of Satan. And they may have different intentions and motivation. Pwede. Na ay mga false teachers, very obvious, ang ilang goal, mangwarta lang. Ha? Isulod ka o ka ng mga scam, investment. No? Tapos pagkahuman, gamiton ka nga downline. Ano ba? No, mangwarta lang siya, klaro na siya, naiuban, gusto lang take advantage, ubuhat og mga immoralidad. Possible na ilalahi nga mga motibo o intention, but the spirit behind them is the spirit of the Antichrist. Bisag unsa pa ilang motibo, bisag unsa pa pangalan sa grupo, bisag unsa pa nila pagtawag ang ilang mga pagpanudlo,
ngalan nga mo kontra siya sa maayong balita nga naa kang Kristo, ang espiritu nga nagpaluyuan ng tawhana or kanang punduka, espiritu sa Antikristo. Spirit of the Antichrist. So, murag, we are engaging in a very vivid and very real and imminent spiritual warfare, my dear brothers and sisters. Because our declaration is that 2026, this is the year of the gospel dominion. And there is no dominion if there is no coercion. If there is no coercion and a demolition of anything that is not of God. Amen? So, diri ni siya igsoon. Diri mas ma-feel na to ang kabugaton. Now, in 1 John chapter 4, verse 1 to 3, munigingon ni Apostle John, Beloved, do not believe every spirit. No, naingon si Apostle John. Ayaw daw tuuhi dayon ang matag espiritu. Kasi pasawatin every spirit. Every person nga mahimamat nimo nga naay ginaingon, ginatudlo, nga bisag unsa lang, ayaw dayon og tuo. Di ba? No, munigingon sa Biblia. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. So, di ka mo tuo dayon, kundi imuhang testingan. No, ang espiritu anang tawhana kung unsa na siya. Whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Tanang espiritu daw. Tanang tao magtutudlo nga mo acknowledge nga si Kristo nagpakatao. As in, tao yun, nag-exist yun siya. Dili lang siya istorya-istorya, dili siya superstitious belief, dili siya kanang legend, kundi nag-exist yun siya like a real person, mo na'y iya sa Diyos. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Take note. Ang nag-ingon ani si Apostle John. Unsa man yung tuiga? That was thousands of years ago. Diba? Thousands of years ago. By this simple letter, John, the beloved, demolished unsay gidemolish ni John the beloved? Ang mga conspiracy theory of the Antichrist. No? Klaro kayo? Huwag tayo gidungag igsoon. Ha? Nagingon diri, oh? And this is the spirit of the Antichrist. False teaching. Nagpaluyos sa mga mali nga pagpanudlo, mahitungod kang Kristo. The spirit behind is the spirit of the Antichrist. O kanusa mo abot ang Antichrist? Pagkahuman sa COVID? Pag ma-zombie na tanan? Diba? Ako tayo mga nadungog anak. Pero ang ingon ni Apostle John, which you have heard was coming. Mapod sila ha. Uy, mabutay na daw ang Antichrist. Pero ang iya ha, and is now already in the world. Buhi pa ang mga apostoles na ng Antichrist. Buhi pa. No? Characteristics of false teachers. Para manote na to. First, they are described as savage wolves. Acts 20:29. And deceitful spirits. Savage wolves. Sin, murderous, brutal. No? Brutal kay siyempre, aware sila motibo, destroy sila og tao. No? Grabe ka wicked. And very deceitful. Mangilad jud. Mangilad jud sila. They often show arrogance, greed, and rebellion. Mo nilang itsura. Arrogance, greed, and rebellion. Oh. Di ni sila mutog authority. No? Arrogante ni sila, di ni sila pabadlong. Oh, magsigi ni sila pangwarta. They often gain large followings by telling people that what they want to hear rather than the truth. No, mo na ilahang goal. No, kaya nila mo create og following, no? Kaya nilang ingon sa mga tao, katuro man pong gusto sa mga tao. Unsa bay gusto sa mga tao? Unsa bay gusto sa mga tao? Madato ka. Di ba? Ang imong gipatdan sa loto, mudaog ka. Kada adlaw mudaog ka glasto. Grabe kada adlaw ka daog. No, muasinso ka. Gwapo ka, gwapa ka.
Daghan kay ganahan ana. No, tapos mingon nga okay ra kay ka. Wala kay problema. No, everything is fine in your life. Sin is not dangerous. Oh. Di daghan kay ganahan. Ha? So ang lesson number 1, pastor wa pa dito nag-lesson ato. Lesson number 1, intro pa to ha. No, ang lesson number 1 nato mao ni siya, denying Jesus Christ is an enemy of the gospel. Denying Jesus Christ is an enemy of the gospel in a form of teaching, in a form of principle. No, so mo ni ato ang hisgutan karon. Now in 2 Peter chapter 2 verse 1, the danger of false teacher in verse 1, but there were also false prophets in Israel, and as there will be false teachers among you, they will cleverly teach destructive heresies and even deny the master who bought them. In this way, they will bring sudden destruction on themselves. So, muna number 1, research na ako no, sa mga false teaching against Jesus, the number 1 false teaching is denying Jesus Christ. Mao gina siya. Mao gini pinakauna nato nga ma-encounter igsoon as you serve the Lord, as you share the gospel. Ma-encounter nimo ni nga naay mga tao, naay mga pundok that they openly deny Jesus Christ. O makig-away pa gyud sila nimo, makiglalis pa gyud sila nimo, mugamit pa gyud Biblia. Igsoon, mugamit pa gyud sila Biblia. Ang pangalan pa gyud sa simbahan, naa pa gyud ang pangalan ni Kristo. Pero ang ilahang pagpanudlo, they deny openly Jesus Christ. Pero ang pangalan sa simbahan na ay Jesus Christ or na ay Christ. No? So tama tong giingon, nabasa na to nga they are very deceptive. Kontra sila sa imong pagtuo about kay Jesus, pero gigamit nila ang pangalan ni Jesus. Diba? So mag-reconcile tanan. No? So what are the things that the false teachers teach against the biblical Jesus? So unsa mga gipang tudlo? Muhatag lang kog tulo, daghan man kay igsoon. Next Sunday na ta, 7 ka buok. Karon tulo lang sa. No, ngano mo ni common. Please, mas ano pa yun to ma-expound. So what are the things that the false teachers teach against the biblical Jesus? Number 1, Jesus is not the Christ. No, muna, pinaka-common, pinaka-klaro nga false teaching against the biblical Jesus. Jesus is not the Christ. What do you mean by Christ? Ano sa meaning anang Christ? No, Christ is a title, no? Dili na apelido ni Jesus, ha? Basig natingala ka ba? Nganong si Jesus Christ, Christ yung apelido niya, si Mama Mary, dili man Mary Christ. No? Kaya mo apelido ng Christ, dili na apelido. Title na siya, spiritual title. Christ is a title that Jesus' last name, derived from the Greek word Christos and the Hebrew Meshach, meaning the anointed one or Messiah. Mano'y pasabot anang Christ, the anointed one or Messiah. In the Bible, it signifies a person chosen by God, specifically a prophet, priest, or king, to fulfill a divine mission. With Jesus seen as the ultimate Savior, so, munang gitawag siya og Jesus Christ kay siya may naka-fulfill sa tanang ministry, prophetic ministry nga gihatag sa Dios sa tao. Si Jesus laman, the priest, the king, and the prophet's anointing naa sa iyaha in one. Munang gitawag siya og Christ or Messiah, the anointed one. O gipatunayan na ni Kristo by performing miracles and by dying on the cross and through His resurrection. Diha ang confirmation. Igsoon. So in John chapter 9 verse 22, no, mabasa na to din nga panahon pa ni Kristo, nanay antikristo. Nanay antichrist. Nagapamuhat na siya. Buhi pa si Kristo. No, John chapter 9 verse 22. No, mabasa na to din that the Jewish leaders, this is after when Jesus healed the man born blind. No, the Jewish leaders announced that anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue. That's the work of the Antichrist. Allergic kaayo ang espiritu sa Antikristo pag makadungog siya nga si Kristo gitawag nga Mesiyas. Kristo. Manluluwas, the anointed one.
pag imuha ganinang dalaon igsuon, masense nimo, if you want to detect the spirit of the Antichrist, makita nimo na. Kinsay mo react, kinsay mo kontra, klaro kayo, they are the physical manifestation of the spirit of the Antichrist. Kay maog yun na ang na-encounter ni Kristo mismo ug ang mga apostoles. In 1 John chapter 2 verse 22, no, nagingon si Apostle John. No, and who is a liar? Kinsa man di ay ang bakakon? Anyone who says that Jesus is not the Christ, according to Apostle John, kinsa man di ang bakakon? Anybody nga moingon nga si Kristo dili Mesiyas, bakakon siya. No, mo naingon ni Apostle John, unana nila pagkagera igsuon. No? No, anyone who says that Jesus is not the Christ, no, is the liar. Anyone who denies the Father and the Son is an Antichrist. Na yung mga pundok kamingon nga, di mo ito, si Kristo, tao ra na. Di ba? Dili na siya maujod ang manluluwas. Gigamit lang na siya sa Ginoo, sama sa mga propeta. Oh, gigamit lang sa Ginoo, gi-anoint, pero dili siya ang muluwas. Ang muluwas ang amahan. So ang atong pag-ampo, diretso na sa amahan. Anak man na. Diretso na sa amahan. Di na ta mo hapit kang Kristo. Di na ta mo hapit kay Jesus. Pero ang gingon man diri sa Biblia, igsoon, anyone who denies the Father, ang amahan, di man po pwede nga may ngutang, di namin mo to, amahan, kaysa anak ramin mo to. Nangalibog na taan niya ron. No, nahusin mo na, no? Wala man. Ang usually issue, tuo mi sa amahan, pero di may mo tuo nga nasi anak. Oh. Nga naapay hapitan, naapay mediator. No? Pero ang gingon ni Apostle John, anyone who denies the Father, if you will deny God, the Father, and if you deny the Son, you are an Antichrist. Anyone who denies the Father and the Son is an Antichrist. Kaya di man na mabulag ng amahan o ang anak. Igsoon. Di man na mabulag. No, magkuyog man yun ang amahan o ang anak. No, ang gugma, dako nga gugma sa amahan, napadayag sa kalibutan tungod sa anak. Kaya kung wala si Jesus, dili, hantod karon dili ta kasabot unsa kadako ang gugma sa Dios kanatong tanan. Ato ang panlantaw sa Dios kay pirmi suko. Ha? Ang panlantaw nato sa Dios kay urag amoy hinungdan sa tanang linog o sa tanang mga kilat o sa tanang calamity. Kay dautan kay ta, gi-curse ta sa Ginoo, una na ato ang panlantaw. Mo na karaan nga panlantaw sa Dios Amahan. Pero tungod kang Kristo, didto nakasabot ang katawhan nga dako gyuday kayo ang gugma sa amahan kanatong tanan. Munang dili katingalahan ningon si Apostle John that if you deny the Father and if you deny the Son, you are an Antichrist. Klaro kayo? Amen? No, in 1 Timothy chapter 2 verse 5. Oh, it's very clear, very simple. If there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. Walay laing mediator. Walay laing Kristo. Kailangan na ay Kristo na ay magpataliwala para ang Dios nga balaan o ang tao nga makasasala ma-reconcile. Mabalik ang tinuod nga relasyon. Mao na'y purpose ni Jesus. And the spirit of the Antichrist, mao na'y dili gusto niya mahitabo igsoon, mao nang musabwag siya og pagpanudlo nga si Kristo, si Jesus nga naa sa Biblia, dili gayud siya Kristo. Dili siya Mesiyas. Very foul teaching. Dako kayo og kanang impact igsoon. Mayon ka, pastor. Lain pa'y ato. Dili ba pwede, pastor, nga mo tuo lang yuta kay Jesus, tuo ta sa amahan mo, tuo ta kay Jesus, tapos, kailangan ba yun nga mo tuo yuta nga Mesiyan, yun siya? Anointed yun siya sa amahan? No? Kailangan ba yun? Yes. No? Kailangan man na sa igsoon. It's very clear in the Bible, no? If you don't believe in the Son, no, if you don't believe in Jesus, you will never have eternal life. That's the main point of demonic goal. Nga dili maluwas ang tao, igsoon.
ug para maluwas ang tao kailangan siya makasabot nga si Jesus gipadala sa Amahan ug si Jesus mao ang Mesiyas ug si Jesus mao lay naay gahom nga muluwas sa iyang kalag didto sa kalaglagan sa impyerno. Unang dako kay siya nga deal kanatong tanan. That's the first one. Jesus is not the Christ, false teaching. Klaro kay na. Amen? So kung namoy mahimamat sa dalan, na mo invite sa inyo ha, pag maingon kasi, pangutan ada yung diretso. Brad, kinsa si Jesus sa inyo ha? Baluluwas ba siya? Gipili lang siya sa Amahan, pero dili gyud siya muluwas. Ang Amahan may muluwas. Okay, ang Dios, Espiritu man na, wala man ay bukog. Ana sila. No? Ang Dios daw, Espiritu, walay bukog. Espiritu man ang Diyos, Amahan, wala man na si bukog. Si Kristo na may bukog. So okay. So kani atong gikaon, naman ni bukog sa... So muna first, no? Jesus is not the Christ. So second, false teaching, Jesus is just a man and not God. So, ihukad na to ang next. Sumpay man na sila. No, Jesus is just a man and not God. No, mo argue, tao lang si Jesus, same sa mga propeta, gigamit siya sa Ginoo, pero dili siya Dios tungod sa philosophical perspective nga ang Dios Espiritu walay bukog ug walay unod. Malungog mo, isog ko yung kay pagkawali ba? Mora dito giingon, bukog ug unod lang di eh. Bukog ug unod. No? Grabe, daghan kay ni ba? Daghan kayo na. Pilipinas, ay, grabe, influential kayo. Mo ni ginadto sa mga politisyan. Kay manguha og boto. Nanabay ni sa sanctuary worship para butuhan? Wala pa. Gamay raw ta, pastor. No? So, this is another false teaching. Jesus is just a man and not God. No? So, daghang mga pundok ani, ang para sila si Jesus, tao lang, propeta. Pero para sa tua, para sa Biblia, si Jesus, Diyos siya. Nganong kailangan? Let's pangutan na. Pastor, sige. Kailangan ba yun mo to utang nga Diyos yun si Kristo? Para maluwas ta. No, it's very simple. If Jesus is not God, how can He save you? How can He save you? Kung si Jesus, dili siya Diyos, how can He answer your prayers? Only God can answer prayers. Only God can save you from the fires of hell. And only God can do all those things. Yeah, only God can forgive sins. No? Pasaylo og sala, muayog masakiton, no? Mubag-o og kinabuhi, muluwas sa kalaglagan, muhatag og kinabuhing walay katapusan. Dios lang ang makabuhat ana. Pero nganong pagbasahon nato ang gospel, grabe man kayo giingon dito that if you have Jesus, you have eternal life. Ningon pa yun si Jesus sa John chapter 10, I have the power to give it, to surrender it, my life. I have the power to give it and I have the power to take it back. Kinsa man na, tao na. Tao, tayo ikaw, may yung kagkalit. Mukalit kag adto diya sa Jollibee. Kaya waka gipasulod sa Burger King. Mayon ka, hello people, I have the power to give my life and I have the power to take it back, to resurrect myself. Unsay tan-aw lang si mo, nabuang man yung tawanan eh. No, crazy man eh. Pero kung nahitabo, yun ba, mayon silang, tinuod yun eh, no? And that is Jesus Christ. No, mo nang mutuo ka nga Dios siya, kay kung dili siya Dios, wala siya gahom mo pasaylo sa imong sala, wala siya gahom nga mo papas sa imong sala, ug wala siya gahom nga maminaw sa imong pagampo, ug mutubag sa imong pagampo, ug wala siya gahom nga mo bag-o sa imong kinabuhi, ug wala siya gahom igsuon nga tagaan kag kinabuhi nga walay katapusan. Amen? So I will give you 3 easy steps to prove that Jesus is God. It's a very simple, old-time apologetic. Simple lang ni siya. Pero kung na kay ma-encounter nga tao nga makiglalis nimo nga si Kristo tao lang, dili Dios. Kaya ang Dios lang, ang Amahan lang, unsay pangalan nila, Jehovah or Almighty, unsa bay tawag nila silang Amahan, Dios Amahan. Mo ni siya very easy steps. Daghan na nig napildi.
nga debate. Mga very prominent, mga kuyaw kay nga mga debatista against sa pagka-Diyos ni Jesus, pildi ani, very simple, 3 steps. No, so gusto lang ko ni i-share sa inyo ha para basi di ay na mo'y ma-encounter nga mga tao nga di mo tuo nga Dios si Kristo. Nya kusog kayo mo insist silang pagtuo niya. Ikaw sad nga gusto lang kag malinawon nga kinabuhi. Nya imong focus kay relationship with God. So dito ka makig-argue, di ba? Pero naay pamaraan ana igsoon. Nga dali ra na pildihon. 5 minutes lang mudaog na ka. Okay, so this is the first step. You let that person read. Mayon ka. Nakay Biblia. Mayon siya. Oh, nakoy Biblia. Iyang Biblia ang gamita. Ayaw imong Biblia. Iyang Bible gamiton para fair para siya. Partida ba? Iyang Biblia. So, confident siya nga tinuod jud. Walay gidungag kay ilahang dudahan imong Biblia man. Ha? Mali na imong Bible ba? Kay dili na muna Bible. O sige, inyong Bible atong gamiton. Revelation chapter 1 verse 8. Ipabasa nimo. So muna giingon sa Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Pero dili una na pagkabasa nga mga pinapower. No? Basa lang good. Tapos follow-up question. Mangutana ka sa iya ha. Who is the Alpha and the Omega, the beginning and the end? Jehovah or Jesus? Is it the Father God or Jesus? No? So basa siya. Mutubag yun na siya, kay kabalo man na sila sa tubag. Ana. So expected answer, si Jehovah na, kaklaro anak. Almighty, Alpha and Omega. Wala na ilain. Ang Diyos lang. Amahan. Tapos unsay mo ang response? Correct. It is Jehovah. Tama juga. Si Jehovah gina tinuod. 1 point na ka. Sige. Ikaduha nga basa. Tuluran ni ato brad ha. Ikaduha nga basa. Revelation chapter 22 verse 13. Basahon nato. No, ang gingon din I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Follow-up question ni mo sa iya. Who is the Alpha and the Omega? And the first and the last, Jesus or Jehovah? So mayroon siya, Alpha and Omega, klaro na kayo na. Si Jehovah na. So pagganay pataron. No? So, ang imong response, very simple. Correct again. It is Jehovah. No? 2 points na ka. No? Hapit na ka mo daog, Brad. No? So ikatulo, katapusang reading. Muna katapusang reading, katulo. So let's read Revelation chapter 1. Balik tas chapter 1. Gika naman tayo dito. Balik tas chapter 1. Revelation chapter 1 verse 17 to 18. No, ang gingon din no, si Apostle John, gingon siya, when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. Unungon sa di mong basa. Pangutanon ni mo siya. Kinsa maning first and the last gani nga ato ang gisgutan bag-o lang? Si Jehovah or si Jesus? So mayon dyan na siya nga si Jehovah. Mayon siya, Pastor, how about mayon siya si Jesus? Di wala mo'y debatihan. Mogay nang nagdebate mo. No? Either or, asa siya motubag dadto igsoon, pag maingon siya og Jehovah, padayon ang conversation. Pero kung maingon siya Jesus, first reading pa lang daog na ang debate si Jesus. God na gyud siya. Musurrender na sila. Pero di man gyud na siya musurrender. So munang moabot mo number 3 nga reading. Out mo ikatulo. So mangutana ka sa iya who is the first and the last? Tong Alpha and Omega, the first and the last, Jehovah or Jesus? The answer is Jehovah. So your response, correct again. It is Jehovah. That's true. It is Jehovah. No, so let's continue reading Revelation 1:18. So unsay na sa verse 18. I am he who lives and was dead. Last pangutanan nimo bago ka muuli o bago siya muuli nga naghilak. When did Jehovah died? Or when did Jehovah die? Kanong sama namatay si Jehovah? Ano siya? Mao man ay nahitabo sa debate na mo si UM sa una. So, gibalik niya basa ang Revelation chapter 1.
Sisag panlingo. Ha? Sisag panlingo. Di Batista, ha? Mo ay representative sa ilang pundok. Sisag panlingo. Lakaw siya. Basa na siya. Ano siya? Ano namin? Luoy namin sa iyaha kay daghan magtao gud. Oh, daghan magtao. Nilakaw gyud siya nga wa gyud siya kasabot unsay mabati. How come nga si Jehovah namatay? Ang Alpha and Omega, Almighty. Pag human Revelation 1:18, namatay daw siya. Di askang dauga. It's very simple. It's very simple. But it's very clear that Jesus is God. Amen? Napa ba'y nag-doubt diha? No? Sige aton, debatihon na to. Amen? No, it's just an easy steps and basidig makatabang sa inyo ha, you'll have a healthy, gentle conversation with your friends. Healthy and gentle conversation with your friends. Try na to, basidig ma-open ang ilahang mind. Nga ilahang Bible, Biblia mismo, muingon nga si Kristo, si Jesus, Dios. He is the Alpha and the Omega, the Almighty. Kaysa ilaha, mighty raman si Jesus, not the Almighty. Amen? Amen. So that is the how we counter fit the false teaching about Jesus as just a man and not God. And third and lastly, it's very common also, Jesus did not die and rise from the dead. Kani, old-time issue. Jesus did not die and rise from the dead. Kinsa may promotor ani karon nga grabe kay kalibutan, daghan ni sila, billions po ni sila. Oh. Oh. In Surah An-Nisa 157 from Quran.com, so para gikan ni sa ato ang mga Muslim friends. No, ang gingon dinhi, mao lang ni siya nga reference, somehow old manuscript reference nga nag-ingon nga si Kristo wala gyud siya namatay sa cross. No, basa na to diri. For boasting, we killed the Messiah, Jesus, son of Mary, the messenger of Allah. But they neither killed nor crucified him. It was only made to appear so. Now, what they believe about Jesus, wala siya namatay sa cross, patimaw lang nga mura siyang namatay, mura lang nagpretend nga mura siyang namatay, pero wala gyud siya namatay. Tungod kay wala man siya namatay, ang naitabo lang sa iyaha, no? Gibayaw siya, nibalik siya sa langit nga wala gyud siya niagi og kamatay. Mayon ka pastor, okay ra man na. That's also, di ba? Nice man na. Ate, di ba ni saka siya sa langit. Ang problema na igsuon, kay wala man siya namatay, so wala sa nahitabo ang iyang pagkabanhaw. Now, which is the very foundation of Christian faith. The resurrection. Amen? Doon kay wala man siya namatay, so wala na bayran ang sala sa kalibutan. Igsuon. Wala na bayran. You are still guilty. And if God will judge you and if you will die, you will go to hell. Because the payment of your sin, the holy blood of the Lamb was not shed on the cross in the perspective of Quran. In the perspective of Quran. Tungod kay mauna ang ilahang pagpanudlo og maunay nasulat. Now in 1 Corinthians chapter 15, the oldest creed of Christianity, the oldest creed. Now, gingon diri ni Apostle Paul, girilira po niya, I pass on to you what most important and what also had been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture says. It's very clear. It's very clear nga ang mga Christian sa unang panahon pa sa mga apostoles, convinced kaayo sila, even gi-confirm sa Biblia, sa Scripture, sa Old Testament, talang Gospel, nga si Kristo tinuod namatay gyud sa cross. Namatay gyud sa cross. So karon ang pangutana, kinsa man ang ato ang tuuhan? Which is more credible historically? Is it the Quran or is it the gospel? Mamalay na kung pangutana kay mga karaang sulat ba? Mga karaang sulat. Kinsa may tuuhan na to sa ilaha? No? So practical thoughts to consider. First,
The Quran is written 610 years AD. 610 years AD after Jesus Christ. No? Versus 1 Corinthians 15, kung kanilang ato ang basis sa 1 Corinthians 15 creed, is written 2 to 5 years after Jesus' death. 2 to 5 years. Ang Quran, 600 years after Jesus. Tapos, ang creed o ang ubang gospel, 2 to 5 years. This is the earliest, the creed, 2 to 5 years. Ang gospel of John, nasa 70 years or 60 years after the death of Jesus. No, so, you ask yourself, which is more credible, the latest or the earliest? Which is more credible? Asa man tuwan? Katong nauna, sa unang panahon, katong pinakakaraan nga dokumento or katong medyo bag-o pa? Practical application. For example, naay duha ka titulo sa yuta. Naay yuta nga 50 square meters. Pamana. Grabe, 50 square meters. Unsay mabutang nimo ana? No? Galayan siguro, butang ka galayan. No? 50 square meters, nya gusto sa imong lolo nga tukuran nimo og 5-story house para ma-multiply 50 times 5, 250 square meters. No, nya naagyod sa downtown, kilid City Hall. 50 square meters, okay. No? Karon ang problema, nakay titulo. Ang problema, naapoy ni claim nga naapod siya titulo. Ya, silyado sad. Naapoy silyo. Nagbayad po sila og tax. Nagbayad po ka og tax. Karon, pag abot sa korte, kinsa may i-honor sa korte nga titulo. Mo na same pangutana. Tanawon ang petsa. Kinsay pinakauna nga titulo, maogi mo daog sa korte igsoon. Maogi na mo daog. Same po na sa kasal. Nagpakasal ka sa una, after 10 years, nagpakasal ka usab, lahi nga tao, nakay duha ka legalities, marriage certificate, pag abot sa korte, ang i-honor sa korte, dili tong gikaslan nimo nga bag-o lang. Katong pinakauna nimong giminyuan nga naggimahaya nimo. Nga mooy hinungdan nga napangag ka. So, tanawon man na asay nauna. Kay katuman ang nauna, ang petsa, ang imuhang bagong kasal, masig asa pa na nga kasala, masig sa Europe pa, masig dito pa na tumoy sa Mount Everest. Masig unsa pa kaing grande, milyon-milyon imong gasto, ngalan nga naay kasal nga nauna sa imong kasal, masig pag-invite nimo tanang presidente sa kalibutan, mahimong null and void ang imong kasal. Kay ang principle na igsoon, kung unsay pinakauna, legally, maojoy tinuod. Amen? So, Quran o Biblia, klaro na if that is the principle. Kaya nga to ang Biblia, ang gospel na hisulat, years after death of Jesus. Ang Quran, 610 to 620 years after the death of Jesus. So it's very obvious, it's the gospel. It's very obvious, historically, it's the gospel. So, ang gospel, mo yung nagsulti og tinuod, nga namatay yung tinud-anay si Kristo sa cross. Palakpakan na to itong buhi nga Diyos. No? And then another thing, which is prone to alteration or corruption, the latest or the earliest. Asa may prone makurap? Ang katong pinakaunang nga nasulat or katong latest nga nasulat. Nganong daghan kay fake news karon? Kay tanang tao daghan nag-access sa AI. Bisa kung saan lang buhaton nimo. You can create fake news today. But the manuscript written 1,000 years ago, it's so hard to alter. It's so hard to alter. Kay ang pag-erase palang daan, maglisod na kag-erase. Kay ang manuscript naka-preserve na, o pag imong huyupon, mawala. Wala lang ang manuscript ba? Very limited. So dili siya basta-basta ma-alter. Kung unsay na preserve, maogyod to siya. Maglahi-lahi na lang ang interpretation. Pero ang mga latest manuscript, dali ra kayo i-alter. Last
No, the first century historian Josephus, a secular historian, first century historian wrote in Antiquities of the Jews, 93 to 94 AD, after death of Jesus. No, dili na after death ang AD. No? Anno Domini na siya. Anno Domini. No, that Pontius Pilate, no, according to Josephus, no, Pontius Pilate urged the Jewish leaders condemn Jesus to the cross. No, according sa usa ka secular nga historian igsoon, iyang gi-confirm nga naa di Kristo nga namatay sa cross. Gi-confirm niya. Dili ni siya Christian. Dili ni siya Christian. Nanarbaho ni sa Roma. No? Pero na-record sa iyang libro nga gisulat niya 93 to 94 AD. Mas sayo pa sa Quran. 610 years ba yung Quran? Pero iyahang gisulat, 93 to 94, gi-confirm niya nga namatay gyud si Kristo sa cross. Gipanish siya ni Pontius Pilate. Amen? So, klaro ta diha igsoon? No, nganong importante ni siya nga teaching nga kailangan maribat o matanggal, maklaro sa tua, because if Jesus did not die, then we are still in our sins. We are still guilty and we will all go to hell. Because wala na bayran ang ato ang sala. Amen? No? So, important thoughts to keep. Muna ato ang mga butang I remember igsoon before we end. It is not an ordinary spirit at work to anyone who denies Jesus and His divinity. It is the spirit of the Antichrist. Pwede ka moingon nga, silingan nimo, unani, akwara kay siya, moingon siya sa imo, di man na, manang dali ra kay na istorya ba? Muto ka nga, Dios na siya. So, di man na Dios. Mahal ka. Mura kag malain. Masuya po ka sa iya. Tanang pamilya niya. Maglagot na ka. Tapos, mangyamid na ka. Tapos, di na ni mo pautangon. Anindot to, no? Hindi pautangon. No, maglain ka, mamersonal ka. Pero you look at the spirit behind, it is not the person, actually, simply the person talking. It is the spirit of the Antichrist. No? Klaro taan na. So, walay mamersonal. Amen? Spirit of Antichrist, kulataw na ito ng tawanan, kaminus nis itong Ginoo ba? No? Second, to deny or remove the biblical Jesus is to rob humanity of eternal life. Plain and simple. Pag ato ang i-deny si Jesus, ato ang gikawatan ang katawhan sa tibok kalibutan sa kinabuhing walay katapusan. Mo nang dili katingalahan nga kamot yun si Satanas nga masangyaw ang mali nga pagpanudlo nga si Kristo dili Dios, nga si Kristo si Jesus nga dili Kristo o si Jesus, no? Tao lang siya kay ang eternal life may tuyo igsoon. Di man gusto Satanas nga magkarog eternal life ang tanan. As God's people, we are to expose and avoid all forms of darkness and all the deceitful workers of the enemy. Mao na ang tahas nga gihatag sa Ginoo sa tuwa igsoon. We are to expose and we are to avoid all forms of wrong teachings against Jesus Christ. Amen? Amen? No? False teaching against Jesus Christ. No? So, kailangan magbantay, magnatngon, o mahimo tang maisugon sa ato ang pagtuo. Di man ta makig-away, kuan sa ubang tao, but we know how to deal with them. We know how to win them in the Lord and to those people that they want to victimize. Word to remember, the spirit of the Antichrist will always try to remove the biblical Jesus away from anyone's life so that there will be more people in hell than in heaven. Amen? Ano naanak maayo, ha? Kaya ang goal, dapat mas daghag tao sa impyerno kaysa sa langit. As God's people, it is our job to expose the works of darkness and defeat the enemy of the gospel. Let us all stand.